Patuloy na mga pagsisikap upang sugpuin ang online sexual abuse sa mga kabataan, ating tatalakayin kasama si Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Yusek Tapales, magandang tanghali po. Isang makabatang tanghali po sa ating lahat, sa lahat po na nakikinig at nanonood po. Asek Dale, good afternoon, and Ma'am Nina po. Good afternoon. Yusek Jello, hingi lang po kami ng update doon sa inyong mas pinaiting na mga hakbang laban sa sexual na pang-aabuso sa mga kabataan. Bumaba na po ba or patuloy pa rin yung pagtaas ng mga kaso? Asek Dale, sad to say na it's still a continuing concern. It's a growing concern which of course the government is trying to resolve. Ito po ay hindi naman bago based on a 2016 study by UNICEF. 80% po ng ating mga kabataan ay nakita doon na susceptible talaga sa online sexual abuse and exploitation of children. And dyan din sa study na yan, sinabi po na UNICEF na 71% po ng ating mga bata ay nasa internet na. So, if you analyze that, 71% of them are already in the internet and ang mga kabataan po natin comprise 36% of our population. It's a great many, sorry, medyo mahina ako sa math, pero I can just imagine 20 plus million yan. Yes. It's a cause for concern and of course, sabi nga po ng ating mga kakampi galing sa DOJ, OSAEC is predominantly a female offense. 84% po ng mga nabibiktima dyan ay mga kababaihan and sad to say, 42% of the perpetrators are parents or close relatives. So binabantayan po natin yan. Mataas po ng konti talaga ang datos ngayon. Nakakabahala po at nakakalungkot na marinig ang balita na ito. Marami rin tayong nababalitaan ngayon, mga nahuhuli, mga magulang mismo, na sila mismo ang kumukuha ng litrato sa kanilang anak at sila mismo ang nagpapaabuso sa kanilang mga anak. Parang hindi ko to maisip bilang isang ina. Saan to? I mean, hindi lang isa I mean, several. Bakit po nagagawa to ng isang Pilipino? Well, based on the study, that study which I mentioned, the study conducted by UNICEF, De La Salle, and the Interagency Council Against Child Pornography pa dati. Dati pa may child pornography. Now, it's the National Coordinating Center for OSAIC and CSIM na kasi. Base dyan sa study na yan, of course, aside from poverty and underdevelopment, there are other factors which perhaps exposed our children to OSAIC and CSIM. And ito yung mga, of course, the usual, yung fluency or literacy natin sa English. Dahil po magagaling mag-English ang bata po sa atin, of course, yung mga predators po nakakausap sila directly. And of course, aside from English language literacy, ito pong ease of access to technology. You know, the government is doing everything to improve our technology, internet, connectivity po natin, and even our mga internet service providers. Kaya lang po, itong pagpo-provide ng magandang serbisyo sa internet, and of course, kasama na po dyan yung pagpo-provide ng free wifi, ay nagko-compound pa po o nag-aggravate ng problema natin sa online sexual abuse and exploitation of children. Of course, for us, for the Council for the Welfare of Children, ang nakikita naming pinakamalaking problema dito is yung mentality, the wrong mentality or societal norm natin na ang iba pong magulang o mga kamag-anak ng bata, wala silang nakikitang mali dito dahil pinipicturean lang naman daw o binibidyo yung bata, so no touch. So that's something that we want to eradicate that bad mentality, that wrong mentality. Kaya po nagki-create talaga tayo ng social awareness and of course we want to promote responsible digital parenting. So kala kasi nila, pag pinicturan mo lang yung bata, kahit anak mo, okay lang kasi no touch nga. Pero may trauma yan, sir, yes, sa of course. bata. Of course, kung wala mang physical na touch o walang physical violence na nangyari sa bata, there is of course that mental trauma. And that might not be readily visible, but of course, after so and so number of months or years, yan po ay lalabas talaga and madadamage po talaga ang ating mga kabataan. Pwede po malaman po ulit, just to confirm, ilan po yung mga nagiging biktima ng ganitong pag-aabuso ng mga kabataan? Okay, so going to data po, as of May 25, 2020, based on the Office of the Cybercrime, which is under the Department of Justice, naka-receive po sila between March to May 2020 ng 279,166 cyber tips.
ito po yung pwedeng imbestigahan ng ating mga pulis and eventually i-pursue at maging kaso. No? For the same period in 2029, March to May 2019, 76,551 lang po yan. Ano? So from 76,521, tumalon po yan sa 279,661 or 264% increase. So based naman po sa data ng ating Philippine National Police, since the enactment of the OSIAC-SISIM law in June 30, 2022, naging batas po yan, 137 police operations na po ang kinonduct nila, 196 victims ang na-rescue nila at naka-aresto na po sila ng 63 suspects. Of course, sa NBI, equally competent na ahensya ng pamahalaan po natin, in 2023 lang po, nag-conduct sila ng 45 trafficking in persons operations. When you say trafficking in persons, pwedeng na-traffic ang bata for purposes of sexual abuse din po. No? So yan po yung mga datos po natin. Sir, Yusek, linawin lang natin, kasi yung iba iniisip, online lang. Ano po ba yung mga nagiging perpetrators? Usually foreigners or may mga local din po ba? And pwede ba natin i-explain lang? Kasi di ba, ang dating is puro babae, pero meron ding mga lalaki. Asik, that's a very good question. Actually, wala pong pinipiling kasarian at nasyonalidad ang pagiging offender po ng online sexual abuse and exploitation of children. Pwede po yung foreigners, pwede yung mga Pilipino, pwedeng foreigners na kasabot ng Pilipino, pwedeng Pilipinong nasa ibang bansa. So sa biktima naman po, while it is true that based on the current data, lumalabas po na babae ang mas nabibiktima, 84% nga po. But of course, there's that study naman ng UNICEF, yung National Baseline Study on Violence Against Children. Ginawa po yan ng 2015 and it was released in 2016. Ang sabi po ng UNICEF doon, kasama rin po ang Council for the Welfare of Children, na ang mga kalalakihan, ang mga boys ay equally susceptible sa online sexual abuse or offline sexual abuse. Kaya lang po, maaring ang dahilan po niyan, kaya mababa po ang datos natin because of cultural factors also. Pag lalaki po, alam po natin yan, Asik Dale, bawal umiyak daw, bawal magsumbong, bawal masyadong maarte or something, which we think contributed to perhaps some form of underreporting or not reporting. Kaya po hindi po natin yan masukat, pero ang alam po natin ay pareho po yan, babae, lalaki, or kahit ano pa pong gender ay pwedeng maging biktima ng online sexual abuse. Pero sir, ano po ba yung may steps po ba na ginagawa yung CWC para, kumbaga, ma-encourage yung mga victims, lalo na yung mga lalaki, to step forward and, kumbaga, mawala yung takot doon sa magiging stigma? Tama po. Actually, kahapon meron po kaming activity na kinonduct with an NGO. Ito po yung National Center for the Protection and Welfare of Against Child Sexual Abuse. NPT-CSA ang tawag natin dyan. Of course, with the National Council for Children's Television, naglabas po kami ng isang 4-episode na awareness material. Parang short clips yan, mga episodes, parang telenovela, 4 episodes siya, to create awareness that boys are equally susceptible to online sexual abuse and exploitation of children. And we are encouraging parents then through those materials to, to open the lines of communication, lalaki man o babae ang anak. And alam niyo po, ang mga lalaki minsan hindi nagsasalita, kailangan pong kausapin. And of course, to encourage communication and of course yung tamang reporting. Marami po tayong pwedeng pagsumbungan talaga po ngayon. Sir, nabanggit na niya sir yung pagsusumbong. Sir, ano po ba, may partnership po ba tayo with, or collaborative efforts with End Child Prostitution in Asia Tourism? Or ano po ba, kumusta po yung partnership? Opo, itong End Child Prostitution and Asian Tourism na tinatawag or mas maikli na ECPAT Philippines po, yan po ay isa sa mga matibay na partners po namin. We sit as members of that council Committee on the Special Protection of Children, which is chaired by the Department of Justice and co-chaired by the Department of Social Welfare and Development. Ang ECPAT po at ang Council for the Welfare of Children ay nagtutulong para po protektahan yung tinatawag nating children in need of special protection against violence against children, which of course encompasses or covers online sexual abuse. Doon sa cooperation po, we just, I think a few months ago, we signed a Memorandum of Understanding with ECPAT Philippines to link our Makabata Helpline 1383 to their eProtect Kids. So magkakatulungan po kami dyan to combat online sexual abuse and exploitation of children.
Sa usaping seguridad naman po, kumusta po ang partisipasyon naman ng mga local government units sa inyong mga programa, lalo na po sa pagbibigay ng ligtas na environment para po sa ating mga kabataan? O ito, sige, magandang tanong po ito, Ma'am Nina. No? Medyo good news naman ng konti. No? Para po doon sa ating mga nanonood, meron po tayong annual and mandatory audit na pinamumunuan ng DILG and of course kasama ang DSWD, Council for the Welfare of Children and other national government agencies. Ang tawag po dyan ay Child-Friendly Local Governance Audit. Ito pong audit na to, basically ang mga LGUs po natin, citizen municipalities, ino-audit yan to see if they are child-friendly. Child-friendly ka if you roll out projects, programs, and activities for children. Binabudgetan mo yan, nag-spend kayo, and naging effective yan. Ano? There are indicators, may manual po dyan. We are happy to say that based on the 2022 audit, which was released last year, 2023, 782 LGUs passed that audit and received our seal of child-friendly local governance. Ibig sabihin, maraming programa yan sa bata. 782 ang pumasa ng 2022. Noong 2021 po yan, 372 lang. So there was a 110% increase of the passers and the conferees of that seal of child-friendly local governance. And in 2019, 331 nga lang po yan. So we can see that upward trajectory, and this year po, of course, with the help of the DILG and of course the DSWD, mas paiigtingin pa po namin. We will tighten the indicators, especially with that directive from the President to really combat online sexual abuse and exploitation of children. Matanong ko lang, when you say about being child-friendly, what programs specifically are you talking about? Opo. Iba't ibang programa po yan. Kasi pag sinabi po natin children in need of special protection, pwedeng ito po ay biktima ng violence, yung physical violence, emotional violence, kasama na po dyan yung peer violence na tinatawag or bullying, sexual violence, whether it's offline and online, tsaka yung mga children in street situation, yung mga nasa lansangan po natin. Iba't iba samut-saring programa po ang pwede pong isipin ng ating mga LGUs, maglabas ng mga ordinansa para pondohan din ito at of course gastusan. Iba't iba po yan, but of course we want to focus on child protection po. So perhaps we will be focusing on violence against children, which of course includes online sexual abuse po. Sir, Yusek, para sa mga nakatutok sa atin ngayon, paano po ba sila makakatulong na kumbaga i-end or mawakasan yung ganitong pag-aabuso? Ano yung mga pwede nilang gawin, lalo na sa community, para matapos yung ganitong exploitation? Para po sa lahat na nakikinig po sa atin, partikular na ang mga magulang, mga tito-tita, mga nag-aalaga po ng bata, and even the concerned citizens. Of course, ang unang-una po nating tagubilin sa kanila ay maging mapagmasid. Tingnan niyo po ang inyong mga anak, ang inyong mga pamangkin kung mayroong pagbabago sa kanilang behavior. Of course, since pinag-uusapan po natin yung online abuse and sexual abuse and exploitation of children, let us be responsible digital parents or digital adults. Para po dun sa mga oldies natin ng konti, mag-aral po kayo ng internet, social media, yung mga gadget, tablets po na yan, para po alam po natin kung paano natin tuturuan ang ating mga anak po, kung ano yung mga red flags na dapat po nilang iwasan, yung mga dark web, websites po ng mga bastos po na yan para maiwasan po nila. And of course, kalahati po niyan is learn where to report. Of course, if you ask us, there is the Makabata Helpline 1383. 4 na number lang po yan, 1383. Pwede nyo po yan tawagan. There is also the Aling Police of the PNP Women and Children Protection Center. And of course, for trafficking, may IACAT 1343 naman. And of course, kung nalilito ho kayo, you can always go to the barangay, to your LGUs to report. May mga police po tayo. So, kami po, 1383, tawagan nyo po kami. Hindi nyo alam kung anong gagawin. Tawagan nyo po kami. Kami na po mag-iisip para sa inyo. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Maraming salamat din po, Asik Dale, Ma'am Nina. Isang makabatang araw po sa ating lahat.